Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Junjun Sungay at shoutout kay Willie Boy Killer. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang mga lalaki at mga kabayo na pinamumunuan ng apat na master ay talagang tumigil sa lugar. Nagalit ito kay Ye Shijun. Nasa harapan niya ang kalaban. Ang mga hanggal na ito ay masunurin pa sa mga salita ng kalaban. Hindi ba ito kalokohan? Tanga, anong ginagawa mo sa kanya? Buong bangkay ang gusto niya. Gawin mo ba talaga silang buong bangkay? Galit na umungol si Ye Shijun. Sabay-sabay na natigilan ang apat na master. Palagi silang nasa ulap at mahiyain ni Aaron. Sa sandaling sinabi niyang maghintay, tumigil siya at ang iba pa dahil sa kalokohan ng kanyang ina. Pagkatingin sa isa't isa, muling nagtipon ang apat. Sa kasalukuyan, direkta silang aatake. Hindi ako sigurado kung sino ang mamamatay at kung sino ang mabubuhay. Ngumiti ng mahina si Aaron, sinabi ko sa iyo na huminto para sa iyong kaligtasan. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Pagbigyan mo na ako. Malamig na uminom si Ye Shijun. Bagamat hindi siya ang direktang namamahala sa apat na Panginoon, alam din ng apat na Panginoon na maging si Zhu Yanshua, ang kanilang direktang pinuno, ay kailangang sumunod sa kanya, at natural na hindi sila nangangahas na sumuway sa kanya. Ngunit nangyari na hindi alam ng apat na tao kung bakit. Hindi talaga sila gumalaw. Sa halip, tumingin sila sa Aaron at hinintay siya. Galit na galit si Ye Shijun na malapit na siyang sumabog sa lugar. Si Aaron, na nasa hindi kalayuan, ay ngumiti ng may kasiyahan, maaaring turuan ang mga bata. Hindi walang kabuluhan ang pagpapaalala ko sa iyo. Tinatanong kita, sasampalin mo ba ako o pag-akyat mo? Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay tumutukoy sa katakawan ng kasamaan. Malinaw, ang huli ay tumutukoy sa katakawan ng kasamaan. Nagkatinginan ang ilang tao, kabilang ang isang grupo ng mga dalubhasang sundalo sa likuran nila. Ang problemang ito ay talagang isang mahusay. Kung darating ka para tumulong, dapat kang pumili ng isa na aatake at pagaanan ang pressure ni Ye Shijun. Pero pagdating sa kung sino ang pipiliin, hindi talaga pinag-isipan ng mabuti ng mga ito. Bakit hindi mo ako piliin? Aaron sneered mapanlate. Nang marinig ito, kahit na ang isang grupo ng mga tao ay hindi tumanggi sa ibabaw, umatras sila mula sa korte sa kaibuturan ng kanilang puso. Duhan Aaron, malinaw na hindi isang magandang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, ang mga kalakal na ito ay ang mga mabangis na tao na pumatay sa Magic Cloud Ghost City. Kung hindi nila makita at maramdaman ang takot ng Magic Cloud Ghost City sa kanilang sariling mga mata, pagkatapos ay lumabas siya sa suntok ni Ye Shijun upang sirain ang langit at lupa, na talagang at ganap na nakumpleto sa harap ng lahat. Kasi, para labanan ang ganyang tao, kahit na marami sila, sino ang makakasiguro na mananalo sila? Sino ang magagarantiyang hindi mahuhuli at bugbugin ng Aaron sa prosesong ito? Sa sandaling mangyari ang alinman sa mga sitwasyong ito ay magiging isang kapahamakan para sa sino mang naruroon. Kung matalino ka, hindi ka dapat lumapit sa akin, para piliin mo lang ang Diyos ko. Han Sanxiao. Ang isang grupo ng mga tao ay hindi nagsasalita, ngunit ang kanilang mga mata ay halos na ipaliwanag ang lahat ng mga sagot. Ngayon ay iba na ang kanilang mga posisyon at iba na ang kapaligiran. Kung hindi, ang isang grupo ng mga tao ay talagang tumango sa hindi malay. Alam ng lahat na ang mga persimmon ay dapat napisilin ng malambot. Malinaw, ang mga taong ito ay hindi tanga. Kung ikukumpara sa Aaron, ang taong iyon ay isang alagang hayop lamang sa huli. Mukha siyang mabangis, ngunit halatang mas mahusay siya kaysa sa Aaron. Kung tutusin, kahit na ang banal na alagang hayop ng Aaron ay maaaring mas malakas kaysa sa karamihan ng mga tao,
ngunit ito ay isang banal na alagang hayop lamang pagkatapos ng lahat. Ano ang ibig sabihin ng banal na alagang hayop? Ito ay napakasimple. Malamang, natalo ito ng Aaron at saka tinanggap. Kung ganoon, hindi ito dapat maging kasing abnormal ng ari sa mga tuntunin ng kakayahan, at kung kinuha ito ng Aaron matagal na ang nakalipas, ang kakayahan ng halimaw ay lubos na mababawasan, na mas magandang balita para sa kanila. Alam kong ikaw ang pipiliin nito. Tumanggo si Aaron, likas ito sa tao. Kung ako sa iyo, gagawin ko rin iyon. Kung tutuusin, sino ang hindi makakasama sa akin? Pero, sa sandaling lumiko ang rurok ng pag-uusap, inayos ng Aaron ang pinto ng mahabang panahon, ngunit ito ang nag-ayos ng gana ng mga tao sa eksena hanggang sa buo. Nagagalit si Yeshijun, dahil halatang pinaglalaroan sila ng Aaron. But it happened na talagang nahok itong mga damn fools. Nabighani sila dito. Ngunit ano? Tanong ng matandang diwata ng manok ng Phoenix na may bibig. But you fucking fat, bigyan mo ako. Galit na muli ni Yeshijun. Sa pamamagitan nito, isang grupo ng mga tao ang nangahas na hindi tumanggi, ngunit ibinuka rin ni Aaron ang kanyang bibig, gayunpaman, ang pangalan nito, maaaring gusto mong malaman, ang pangalan nito. Evil Gluttony. Sa sandaling ito, nagsisimula ang live na dula. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Matapos marinig ang galit na boses ni Yeshijun, ang mga sundalo ay bumalik sa kanilang katinoan at sumugod sa lugar. Pero natigilan ang apat na master sa harapan. Hindi sila umusad ng kalahating minuto. Sa kabaligtaran, hindi nila namamalayan na kailangang umatras. Sa huling pagkakataon, ang mahusay na sinanay at makapangyarihang koponan ay hindi lamang sumugod sa galit, ngunit direktang dumating sa pinangyarihan ng pag-crash. Not to mention Yeshijun, even Zhu Yanshua, na nakatingin sa baba, ay nahihiya. Bakit kaya napahiya ang hukbo ng mga dakilang Panginoon? Talagang malalakas ang mga elite na sundalo ni Lord Zhu at kung ano ang dalawang eksperto ni Fuye. Hehe, pagdating pa lang nila, ipapakita nila sa atin ang ibang paraan ng pag-atake. May kaunting talento at pagkatuto si Qingji. Gusto ko ring bigyan ako ni Lord Zhu ng kaunti, payo kung paano labanan at ayusin ang array. Matagal nang nagsawa si Qingji sa kasiyahan at lahat ng uri ng panunuyan ng mga taong ito. Ngayon ang larangan ay nagbabago. Natural, hindi niya palalampasan ang magandang pagkakataon. Nang marinig ang pangungutya ni Qingji, nagalit si Zhu Yanshua sa matandang dugong baliw na si Biao, ngunit wala rin siyang mga salita upang pabulaanan sa oras na ito. Nakatitig lang siya kay Qingji para ipahayag ang kanyang galit. Bahagyang iwinagayway ni Zhu Yanshua ang kanyang kamay, at isang subordinate ang nagsama-sama. Bumulong si Zhu Yanshua, umakyat at tingnan kung ano ang ginagawa mo. Oo, ang mga nasasakupan ay kumuha ng mga order at direktang lumipad sa hangin. Sa gitna ng hangin, sa harap ng galit ni Yeshijun, wala ni isa sa apat na master ang nag-aalaga ng higit sa isang mata. Sa halip, tumingin sila kay Aaron ng may matinding takot, at pagkatapos ay tumingin sa malayong lugar na nagpapahinga sa gitna ng hangin, tinitingnan ang kanilang masamang katakawan sa isang mata. Katakawan ng kasamaan. Marahil ay hindi pa naririnig ng mga kabataang nasa likuran nila ang pangalang ito, ngunit para sa kanilang apat na matandang mantika na nag-alagala sa pamilya ng demonyo sa loob ng maraming taon, ang pangalang ito ay hindi lamang kinikilala, ngunit dumagundong din. Iyan ang tuktok ng mga sinaunang hayop. Iyan ang pagkakaroon ng kisame ng mundo ng hayop. Napakaraming alamat tungkol dito. Gayunpaman, matagal na itong nawala, hindi ko alam kung gaano katagal, at unti-unting nakalimutan sa ilog ng mga taon. Ngunit ang pagkalimot at kawalan ay dalawang konsepto. Ang huli ay walang kabuluhan, habang ang una ay nawawala lang ng napakatagal. Sa makatuwid, sa sandaling ito ay lumitaw, ito ay haantong sa muling paggising ng alaala at muling paggising ng takot na nakatago sa puso. Bumalik ka. Galit na uminom ang matandang engkanto ng manok na Phoenix sa maraming sundalong nagsisiksikan sa likuran. What the fuck is evil gluttonous, ancient fierce animals? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Umungol din ang Bigfoot. Ang ilang mga sundalo ay tumingin pabalik sa isa't isa sa isang palaisipan na paraan. Natural, hindi nila kilala ang isa't isa,
Ngunit ang simpleng panonood ng pagganap ng apat na master ay nararamdaman nila na ang halimaw ay tila hindi madaling pukawin. Kung lahat kayo ay miyembro ng angkan ng demonyo, kung gayon si Tao Tai ay isa sa mga tagapagsalita ng angkan ng demonyo. So, naiintindihan ba ninyo ang mga bastard? Malamig na sigaw ng babaeng demonyong Heishan. Sa sandaling ito, agad na naunawaan ng isang grupo ng mga sundalo ang kanilang intensyon. Walang nang ahas na humakbang pasulong. Sa halip, unti-unti silang umatras patungo sa likuran. Hindi nila naiintindihan ang konsepto ng masamang katakawan, ngunit alam na alam nila ang konsepto ng tagapagsalita ng pamilya ng demonyo. Ano ang maaaring kumatawan sa isang lahi at isang grupo ng mga kontrabida? Iyon ay dapat na kontrabida sa mga kontrabida. What the fuck are you doing, evil gluttoness? What fucking evil gluttoness? Sabi niya. Naniniwala ka, nagmamadaling uminom si Ye Shijun, halos kasabay nito, dumating din sa pinangyarihan ang subordinate na hinimok ni Zhu Yanshua na magtanong tungkol sa sitwasyon, sa pagtingin sa apat na Panginoon at isang grupo ng takot na mga sundalo, hindi niya maiwasang hindi masiyahan. Ano ang ginagawa mo? Hindi nasisiyahan si City Lord Zhou dito, espesyal niyang inutusan akong lumapit para sa pangangasiwa, hindi ba bilisan mo ha? Dahil doon, tumingin siya kay Ye Shijun at sinabing, espesyal na sugo mo, huminahon ka at hayaan silang umatake kaagad. Naturally, alam ng apat na master na siya ang pinagkakatiwalaan ni Zhu Yanshua at hindi naglakas loob na manligaw, kailangan nilang maglakad sa harap niya ng ilang hakbang, tapos may binulong sila sa tenga niya, pagkatapos, biglang natigilan ang mga paninda at sa sumunod na segundo, Storytelling Channel sa YouTube. Sa sumunod na segundo, sumimangot siya, tumingin sa apat na master at nagtanong, seryoso. Sabay na tumango ang apat. Sa sumunod na segundo, ngumiti ang lalaki, at sa kaniyakap si Ye Shijun gamit ang dalawang kamay, may gagawin ang mga nasasakupan ko, bumalik ka muna at magsumbong kay Lord Zhou. Nang bumagsak ang boses, tumalikod ang lalaki at mabilis na tumakbo sa lupa nang hindi lumilingon. Noong una, akala ko nagpadala si Zhou Yanshua ng supervisor para madaliin ang masasamang manunulat na ito. Bilang resulta, nabali ang ulo ni Ye Shijun. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumakas ang supervisor. Sa harap ng sarili niyang mukha, tumakas siya. Baliw ka ba? Gustong magalit ni Ye Shijun, ngunit lahat ay tumakas. Ano kayang ikinagagalit niya? Bukod dito, sa kanyang pagtakbo, ang apat na master at isang grupo ng mga tao na natatakot na ay umatras din ng mas palabas at atras sa oras na ito. Kung wala si Shijun, baka tumakas na sila agad. Sa lupa, nang bumaba ang supervisor, bahagyang hindi nasisiyahan at nalito si Zhu Yanshua. Total, ang itaas na bahagi ay nakatigil pa rin at hindi gumagalaw. Nang makita ang gulat ng supervisor, agad niyang sinabi, bakit ka bumaba kung hindi gumagalaw ang itaas? City, Lord, this can't move. Anong ibig mong sabihin hindi ka makagalaw? Si Zhu Yanshua ay hindi nasiyahan at uminom. Alam ng Panginoon ng lungsod, Han. Ano ang halimaw sa tabi ng Aaron? Masyadong mali rin ang subordinate na iyon. Ito ay hindi dahil tayo ay masyadong pinapayuhan, ngunit dahil ang kaaway ay masyadong mabangis. Sabihin mo, malamig na sigaw ni Zhu Yanshua. Tumango ang nasasakupan at tatayo na sana at idikit ito kay Zhu Yanshua. Mahinang bamulong, ngunit ayaw siyang kausapin ni Zhu Yanshua sa oras na ito. Ngayon uminom siya. Kung may sasabihin ka, hindi mo na kailangan. Pero, kailangan mo ba akong galitin? Hindi nangangahas ang mga nasasakupan. Ang subordinate ay kumuyam ang kanyang mga ngipin at nais na isaalang-alang ang pakiramdam ng karamihan para sa iyo, ngunit dahil gusto mong gawin ito, hindi katakataka na ako ay umubo ng mahina at sinabi, ang halimaw na iyon ay hindi simple, iyon, ang sinaunang mabangis. Ang mata ko nagana ng mabangis na hayop. Evil gluttony. Sa sandaling marinig niya ito, agad na pinirito ng ground troops ni Zhu Yanshua ang kaldero, at ilang matatandang elder ay kasing putlang kamatayan. Kahit na si Zhu Yanshua ay bata pa, bilang pinuno ng lungsod, siya ay may kaalaman at natural na alam ang mga masasamang bagay. Saglit na nawala ang mayabang na galit na naiwan na lamang sa mukha niya ang pagkagulat. Maaari ka bang magkamali? Paanong ang masamang tao tay, isang sinaunang mabangis na hayop, ay muling lilito sa mundo? Ano pa, paano ito magiging handa na kontrolin ng iba? Kahit peke lang.
Ito ay ginagamit upang takutin tayo. Tama ka. Kahit ang Diyos ay hindi susuko sa mga ganyang bagay, lalo pa siyang tao lang. Ang ilang mga tao ay hindi naniniwala. Kakaiba ang itsura ni Zhu Yanshua. Bumulong siya at tumangala sa Aaron sa langit. For a moment, hindi niya alam ang mararamdaman. Halos sa oras na ito, dahan-daang lumabas ang isang matandang lalaki at umiling, hindi, siguro. Totoo. Kung ang isang tao na kahit na may-ari ng isang kakaibang bagay tulad ng panguaks ay mayroon lamang isang sinaunang mabangis na hayop bilang alagang hayop ng Diyos, bagaman ito ay kakaiba, ito ay hindi isang pantasya. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang mga nagtanong sa oras ng katahimikan ay ganap na tumahimik, at palagi na lamang silang nakakahanap ng ilang mga dahilan para sa kanilang mga takot o pag-aalala. Kapag ang kanilang mga dahilan ay hindi umiral, sila ay katumbas ng pagsira sa kanilang huling pag-asa. Halos mabali ang mga ngipin ni Zhu Yanshua, hindi niya maintindihan kung bakit napaka-magical ng Aaron. Pinagsisisihan din niya ang ginawa niya noong araw na iyon, pero nagdesisyon siya nang maisip niya ang kapatid, huwag mong sabihin na ito ang katakawan ng kasamaan, kahit na lumitaw ang ninuno ng demonyo, papatayin ko siya, hamay pa ng busina ng kamatayan, kung sino man ang sumuway. Walang amnestiya, nagmamadaling gawin ito ng kanyang mga nasasakupan. Si Zhu Yanshua ay malamig na tumingin kay Aaron sa hangin. Wala akong pakialam kung sino ka. Ngayon, mamamatay ka dito. Wu, pumutok ang busina. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!